excited magbalik eskwela? As usual, kami excited sa mga kwentuhang hindi pang marites, kundi kwentuhan ng Marites! Eto! Wow, ah. Uy, na-miss ko. Gumoka Public School. Saan kayang Saan kayang municipality ito? Oo. Ikaw, shoutout mo yung elementary. Shoutout ko, Felix Berto Serrano Elementary School po sa Don Bosco, Better Living. Ako, Kamuning Elementary School sa Quezon City. Kamuning ka pala. Shoutout ulit sa Mayamot Elementary School. Yun! Malaki doon sa amin, sa Antipolo. Hello po, sir. Abay, may brigada eskwela na dito. Good job. Nagdala ka ba ng gripo? Electric Sabi ni Manang Ted, di ba? Salamat po. Sulat ang dala. Thank you po. Ba? Nakakaluwag-luwag na. May belt na. Na, ha? Okay. Hindi ka sure. May belt na. Kaya wala ka nang nakikitang Oh. Eto na, mga kapatid. Nako, mainit na init ang usapin natin ngayong araw na ito. May-December affair ba talaga kung pareho namang consenting adults? I am 35 years old at 18 years old naman ang aking boyfriend. Issue sa aming pamilya at mga kaibigan ang malaking agwat ng aming edad. Apple David at Chad lang naman ang peg namin. Ayan. Maraming opinyon ng ibang tao tungkol sa relasyon namin dahil mas matanda ako sa kanya. Pagod na akong ipaliwanag kung bakit ko siya mahal. Lahat sila may conclusion na agad. Kesyo may hidden agenda siya, kesyo hindi raw magtatagal, at kesyo parang tita na niya ako. Ang hindi nila alam, bago naging kami, ilang beses ko rin question ang sarili ko. Iniisip ko kung practical ba, kung kakayanin ba namin yung judgment, at kung worth it pa. Hindi perpekto ang relasyon namin, nag-aaway din kami. May mga pagkakataong ramdam ko yung age gap dahil magkaiba kami ng references, priorities at minsan energy level. Pero habang tumatagal, mas nakita ko kung paano niya ako tratuhin ng may respeto. Curious lang ako kung saan kayo nagdodraw ng line. Age gap ba mismo ang issue o yung posibleng imbalance sa relasyon? Confused girlfriend. Natataon naman ang problema ni sobrang Confused. relevant. Oo. Hindi siguro dahil parang nakita niya rin online tapos nakarelate siya. Tama. Marami nga siguro ngayon ang nag-iisip na rin kung paano nga ba, ano ba ang tamang posisyon dito. Ako na ba mauuna? Yes, Mama. Kasi di ba, ang marami nang nagsasabi sa issue na ganito, age doesn't matter. Yung sa akin, age does matter. Yun ang sa akin, yun ang katotohanan. It does matter. But, it doesn't mean na ang relasyon na ganitong May December is doomed for failure. Yes. Hindi naman. Pwede ring maging successful. At ang maganda dito kay Confused, hindi siya delulu. Iniisip niya yung yung realidad na, naku, marami kaming mga hindi parehong kagustuhan, yung energy level. Tama, lahat yan na pinoproblema mo. Pero, yung posibilidad na pwede rin na bang talagang madala sa pagmamahal at maging in the long run, successful yung inyong relationship. Pwedeng-pwede at nasa sa inyo yon. At itong tandaan mo, habang tumatagal, mas lumiliit yung kahalagahan ng age gap. So ngayon, 18 tsaka 35, medyo talagang ibang-iba. Halos ngayon lang nagiging adult, nagiging grown-up itong si 18 years old. Pero kapag nasa 30 na siya, tapos 40-something ka or 50-something, konti na lang yon. Kaya kung tagalan ninyo, kung talagang nafe-feel mo na there's something to fight for, go lang, girl. Ikaw naman. Kasi, okay, lagay ko You're sa honest. konteksto. Okay. Dahil ikaw may Mio ka. May anak ako na 18 years old. Sakto. Anong Pero mararamdaman mo? prior to that, before that, meron din naman kaming malaking age gap ng asawa ko na si Diego. Pares yun ni Papa B, 9 years. 8 years din yung sa akin. I was 19 when I met him. Now I understand yung sinasabi din ng magulang ko, bakit? Diba, you have a whole life ahead of you. Bakit itong isa mas matanda sa iyo? Wala tayong magawa, diba? Kung pag-ibig, sabi nga nila. And I understand what Mommy
Chicky said, di ba? So at the end of the day, it's not about the age gap between the two people, but it's more on how you understand each other, how serious this relationship is, and how you respect each other. There will always be people na hindi sasang-ayon dito sa relasyon na to. Ang pinaka nagiging issue kasi nito, sinasabi na, bakit pag lalaki, okay lang? Pero pagbaliktad, oo, ano? pag lalaki ang mas matanda sa babae, okay lang. Pero bakit pag ang babae ang mas matanda sa lalaki, maraming tumataas din yung kilay. For myself, I have to be honest, no, ako isang magulang. Kung anak ko yung 18 years old, medyo hindi pa ako approve nun. Kasi tulad ng sinabi mo, Mama Chiki, 18 years old is, nagsisimula pa lang siya sa pagiging adult niya, no? Pero kung nandoon ako sa sitwasyon na yon at yun ang gusto ng anak ko, siguro wala akong ibang gagawin kundi intindihin yun. Pero it's going to be parang, to be honest, magiging parang hindi ko gusto yon. Oo, Kung ako'y papipiliin, hindi ko magiging Bilang gusto yun. magulang. Bilang magulang. Oo, ako kasi, yun, pareho tayo, Angela, ng pinanggagalingan. Pinagdaanan ko ito eh. Yeah. Oo. Kaya alam ko rin hindi ito madali, Yes. no? At hindi rin ito bagay na gugustuhin ko para sa mga anak ko. At alam nila Kali yan. Kaya si Kali, parang nag-boyfriend, medyo matanda na, 20 na ata siya eh. Kasi nga, inilatag ko kung ano yung mga sinabi dito ni Confused Girlfriend na meron silang mga pagdadaanan, challenges, lahat naman yan. Pero ko, in all things, lagi kong tinatandaan na it may be from social media, lahat ng pressure, lahat ng masasabi sa'yo. Kasi dati naman wala naman social media sa atin. Pero at the end of the day, ang isang relasyon ay between two people, no, para sa akin. Pero again, coming off of as a parent, ako siguro parang mas gusto ko munang mag-focus ang mga anak ko sa pag-aaral nila. At pag natapos nila ang kanilang kolehiyo, pwede na nilang gawin ang lahat ng gusto nilang gawin. And that's coming from me, Mama. Oo. Eh, bilang naman tayo sa mga taong nagsusubaybay, di ba? Oo, di ba? Tandaan natin na kung minsan hindi talaga natin nakikita yung full story. Sa mga relasyon na ganyan, malay mo na merong needs yung tao na hindi na-fulfill ng kahit sino, kahit ibang ka-age niya, Yeah. na nanggagaling lang dun sa mas bata and vice versa. And sa kanila lang yon. Kaya mahirap din mag-judge talaga. And sa kaduluduluhan, ito nga si Confused, alam mo na the odds are against you but it can still happen. Oo, nasa sa inyo talaga. Nasa inyo. I think yun talaga. Yun lang namang komento namin ni Mama Angela ay bilang magulang. Yes. Kasi nga, pinagdaanan din natin. Yes. Hindi naman ito parang Naiintindihan ko kinukok ko lang sa isip ko na, ay Yes. naku, mahirap yan. Hindi. Oo. Pinagdaanan natin yan at wow, grabe ang sinulid ng karayom talagang pwede mong pagdaanan. Pero siguro, tandaan natin na ang relasyon ay between two people only. Oo. Kung yan ay magtatagal, hindi magtatagal, eh nasa sa kanila yan. Kahit pa maraming magsabi dyan, kung sila naman ay nagkakaintindihan, eh, wala din tayong magawa, hindi ba? that's true. Oo. Okay, yun naman. Kung meron po kayong mga komento, pwede nyo na i-komento yan. Nandun naman Feel sa free Facebook, to sige nga, comment. parinig po ng inyong mga Oo. naiisip. Oo, kasi sa bahay namin, pag si Alonso nga, 11 pa lang, pag nakakarinig na ako ng parang, kunwari, merong girlfriend, Wala. tinitingnan ko na siya na parang hindi ka na makakauwi dito sa bahay na to. As in, ganun ang tingin ko sa kanya. So, ewan ko kung kapag tinotoo niya, baka talaga ilak ko yung pinto na nasa loob siya at hindi na siya makakalabas. Oo. O, ito naman po, sa mga gustong dumulog at humingi ng payo sa kanya-kanya mga issue at problema sa relasyon o sa buhay, i-share nyo na po ang inyong mga kwento. Sali na sa aming Facebook group, nakapin po yan sa aming official FB page. Abangan po sa susunod ang isa na namang istorya na ating pag-uusapan. Hihimayin at bibigyan ng opinyon dito lang sa Marites! Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.